Habang natutulog ang mga bida, sinubukang gisingin ni Togepi si Pikachu pero nabigo ito. Dahil sa ganda ng mga ulap, natulog na rin si Togepi sa tabi ng kanyang mga kaibigan. Habang natutulog sila, isang kulay kape na Pokemon ang nagmamasid sa kanila, isang Sentret. Nagbabala ito sa iba pang mga Sentret tungkol sa presensya ng mga tao. Samantala, ipinagmamalaki ng Team Rocket ang kanilang bagong makina na Hugis Arbok, na tinawag ni Meowth na Arbo Tank. Nakita ni na Jessie na tulog ang kanilang mga kaaway at naisip na madali nilang makukuha si Pikachu, pero nag-alala si Meowth na baka magising sila sa ingay ng makina. Lumapit ang isang Sentret, naglaglag ng kinain ng mansanas, at pinagmasdan ng tulog na si Togepi hanggang sa aksidente itong naitulak pababa. Nagpa siya ang Team Rocket na kunin si Pikachu at ang iba pang Pokemon, pero sina Togepi at Sentret ay aksidenteng nadulas papasok sa loob ng tank. Nagalaw ni Togepi ang isang lever, kaya biglang gumana ang tank at lumayo. Hinabol ni na Jessie ang tank habang masayang naglalaro sina Togepi at Sentret sa loob nito. Nagising si Misty at laking gulat niya na wala na si Togepi sa kanyang tabi. Nagulat din si Ash nang makita ang isang Sentret sa tabi niya at nalaman ng impormasyon tungkol dito gamit ang Pokédex. Napagtanto ni Brock na may hinahanap na nawawalang kaibigan ng Sentret at naniwala si Misty na matutulungan sila nito na mahanap si Togepi. Ginamit ng Sentret ang buntot nito para tumayo ng mataas at makita kung ano ang nangyayari sa malayo. Tumakbo ang mga bida kasunod ng Sentret para habulin ng maingay na sasakyan. Nakita rin ni na Jessie na hindi mapigilan ng ibang mga Sentret ang tank kahit subukan nilang harangan ito. Nag-alala si James na baka magalusan ng tank dahil ginasta niya ang lahat ng kanilang pera para mabuo ito, na ikinagalit ni Jessie dahil hindi siya kinonsulta nito. Nagtagpo ang Team Rocket at ang mga bida sa gitna ng daan. Sinabi ni Meowth na pumasok si Togepi sa loob ng tank, kaya lalong nag-alala si Misty para sa kanyang Pokemon. Nagpadala si Brock ng Onix para habulin ang tank kasama ni na Ash, Pikachu, at ang isa pang Sentret. Habang sina Togepi at Sentret ay masayang bumabangga sa mga malalaking bato gamit ang tank, nakaisip ng plano si Brock. Tinawag niya itong Project Sink Tank kung saan maghuhukay sila, pupunuin ng mga bato, at lalagyan ng tubig para maging putik para mahulog ang Arbo Tank at mailigtas ang mga Pokemon. Inilagay ni Onix ang mga bato sa hukay habang inutusan ni na Misty at Ash sina Poliwag, Staryu, at Squirtle na gumamit ng water gun. Gayunpaman, si Psyduck ay lumangoy lang sa putik imbes na tumulong sa pagpuno ng tubig. Napuno ng putik ang hukay at matagumpay na nahulog at huminto ang Arbo Tank dito. Sinubukang pumasok ni Ash at Pikachu sa loob para iligtas ang mga Pokemon, pero biglang bumukas muli ang makina. Nahulog si Ash sa putik habang naiwan naman si Pikachu sa loob ng tank kasama sina Togepi. Nabigo si Psyduck na gumamit ng Psychic para pigilan ang pag-alis ng sasakyan. Naghukay pa ng mas malalim ang Team Rocket para sa kanilang sariling plano, pero lalo lang lumala ang sitwasyon nang mahulog ang tank sa isang mas malalim na hukay. Tumalon si Meowth papasok sa tank para kontrolin ito, pero nakuryente siya ni Pikachu sa loob. Biglang tumalon ang tank palabas ng hukay at nagpatuloy sa mabilis na pagtakbo palayo. Nagbabala ang Sentret sa loob ng tank sa kanyang mga kasama sa labas sa pamamagitan ng malakas na hiyaw. Nakita ng mga bida na babangga ang tank sa isang higanting pader ng bundok at posibleng sumabog ito. Biglang ikinaway ni Togepi ang kanyang mga kamay at gumamit ng metronome. Sa isang malakas na pagsabog, nakita nilang bumaon at nag-drill ang tank sa loob mismo ng bundok. Naunawaan ni James kung bakit napakamahal ng makinang iyon dahil sa tindi ng lakas nito. Sinabi ni Brock na tatagos ang tank sa isang bayan, kaya kailangan nila ang Charizard ni Ash para pigilan ito bago pa may mapahamak na mga tao. Inilabas ni Ash si Charizard habang sumakay naman ang iba kay Onix para makahabol sa lumilipad na Pokemon. Nakapasok na ang Arbo Tank sa bayan at nagdulot ng gulo sa mga kalsada. Hinarang ito ni Charizard sa harap habang nasira naman ni Meowth ang lever sa loob dahil sa pagkataranta. Pinigilan ni Charizard ang tank na naging dahilan para mahulog sina Pikachu, Sentret, at Togepi mula sa pagkakasabit sa mga wire. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para pasabugin ang mga kontrol sa loob, habang hinawakan naman ni Onix ang buntot ng tank para hindi na ito makaandar. Ginamit ni Charizard ang flamethrower para tunawin ang bintana at tuluyang mailabas ang lahat ng mga Pokemon. Pumasok sina Jessie at James sa loob para isalba ang kanilang mahal na makina, pero bigla itong sumabog at tumalsik sila palayo kasama si Meowth. Pinagalitan ni Misty si Togepi dahil sa pagpasok sa gulo, habang ang Sentret naman ay pinagalitan ng kanyang kaibigan na pumasok sa tank. Dumating si Officer Jenny at tinanong kung sila ba ang gumawa ng bagong tunnel sa bundok. Nag-alangan ang mga bida na sumagot, pero sinabi ni Jenny na malaking tulong ito sa mga tao. Dati ay kailangang umikot pa ng malayo para makarating sa Violet City, pero dahil sa tunnel na gawa ng tank, mas mabilis na ang biyahe ngayon.
Napagtanto ni na Ash, Brock, at Misty na kahit nagkagulo, may naidulot na mabuting shortcut ang Arbo Tank para sa lahat. Naglalakad ang mga bida at ramdam na nila ang pagod ng paglalakbay. Hinihiling ni Ash na sana ay bigyan siya ng badge sa bawat kalaban na matatalo niya sa daan, pero sinabi ni Misty sa kanya na huwag siyang umasa dahil ang Team Rocket lang naman ang madalas nilang makalaban, at hindi siya bibigyan ng badge para lang sa pagtalo ng mahinang tulad nila. Pinagmamasdan ng Team Rocket ang mga bida at sumang-ayon ito sa kanila na hindi na magiging hamon kung sila lang ang tatalunin. Binilang ni James na mayroong 12 Pokemon ang mga bida at alam ni Jessie na may 5 lang silang sariling Pokemon. Naalala ng Team Rocket na kahit maging pantay pa ang bilang, malaking banta pa rin sa kanila si Charizard. Nagkasundo sila na agad silang sisisantihin ng boss kung maririnig nitong natatakot sila kay Charizard. Sinabi ni Ash kay Misty na madalas niyang gamitin si Pikachu, ngunit kapag mahirap ang laban, si Charizard ang ginagamit niya. Sumagot sina Brock at Misty na ginagamit niya si Charizard sa madalas na pagkakataon at sa tingin nila ay medyo hindi ito patas. Sumigaw ang Team Rocket ng hindi patas at narinig ng mga bida ang mga salitang iyon. Sinabi ni Brock na ang bundok ang nag-uulit sa kanilang mga salita at sumigaw ng hello para marinig nila ito pabalik. Inamin ni Ash na mas gusto niya ang kanyang echo kaysa sa nauna. Isang babae ang nagsabi na alam niyang ang sinabi ng unang echo ay hindi patas. Sinabi ni Brock sa babae na siya ay napakaganda sa kagustuhang amuhin ito. Gayunpaman, sinabi ng babae na maraming maririnig sa mga bundok na ito at sumigaw ng Charla. Nakita ni Brock na nasa Cherisific Valley sila at sinabi ng babae kay Ash na mayroon itong Charizard dahil naamoy niya ang presensya nito. Inamin niya na narinig niya ang tungkol sa isang trainer na nakikipaglaban sa Violet City at gusto niya itong makilala. Inanyayahan siya ng babae na sumama sa kanya sa Cherisific Valley at pumayag naman si Brock para kay Ash na gustong makita ang mga Charizard sa kanilang tirahan. Ang babae, na nagngangalang Liza, ay tinawag ang kanyang Charizard na may palayaw na Charla, na dumating na may kasamang maliit na lobo, kaya sinabihan ni Liza sina Misty at Brock na sumakay sa lobo, habang si Ash naman ay pwedeng sumakay sa kanyang Charizard. Nagtanong si Ash kung paano niya magagawa iyon, kaya nalaman ni Liza na hindi pala sinasakyan ni Ash ang kanyang Charizard at nagtaka kung bakit hindi. Inilabas ni Ash si Charizard at nakiusap na lumipad kasama niya, ngunit tumanggi si Charizard. Tinanong ni Liza si Charizard kung masyado bang mabigat si Ash, kaya hinayaan ni Charizard na sumakay si Ash sa likod nito at lumipad. Gayunpaman, napansin ni Charizard na nahulog niya sina Pikachu at Ash. Bagaman nakasakay si Ash kay Charizard, iwinasiwas ni Charizard ang mga pakpak nito at naging hindi matatag ang lipad. Ginamit ni Misty ang telepono at tinanong si Liza kung nagdadala ba ng pasahero ang mga Charizard, kaya sinabi ni Liza na si Charla lang ang marunong gumawa niyon at sinabing binabantayan niya ang lugar laban sa mga poacher. Nagalit si Misty dahil baka dalhin sila nito sa kulungan, ngunit kinumpirma ni Liza na mahal nila ang mga Pokemon at hindi sila ipapakulong. Napaayos naman ni Ash ang paglipad ni Charizard ng mas matatag. Lumipad palayo si Charla at sumunod ang Charizard ni Ash. Gayunpaman, biglang nawala si Charla at nahulog ang Charizard ni Ash kasama siya. Sinubukan ni Ash na kontrolin si Charizard na tumalon sa mga bato sa ilog at lumipad paitaas hanggang sa makadaan sa kagubatan at makarating sa isang lambak. Nagpadulas naman pababa ang Team Rocket, nagpaplanong magnakaw ng Charizard mula sa lambak. Matagumpay na naihatid ni Charla sina Misty, Brock, at Liza sa lambak, kung saan naninirahan at nagsasanay ang mga Charizard sa isa't isa ng walang mga tao, habang sinusubukang magpakahusay. Napansin ni Liza ang ilang problema sa Charizard ni Ash, ngunit dumating sina Ash, Pikachu, at Charizard habang naglalakad ang huli patungo sa lugar na iyon. Sumigaw si Ash na ginagawa nila ang mga bagay sa sarili nilang paraan at ito ang nagpapatatag sa kanila. Pinatunayan ni Charizard ang lakas nito sa pamamagitan ng paggamit ng flamethrower, pero ang tingin ni Liza ay kailangan nito ng pagsasanay. Dahil sa flamethrower, napaso ang ibabang bahagi ng likod ni Ash, kaya tumalon siya sa tubig. Pinayuhan ni Liza si Ash na hayaang magsanay ang kanyang Charizard, ngunit tumanggi si Ash dahil nakarating naman sila rito. Sinabi ni Liza na kahit sinong Charizard ay pwedeng makarating dito, ngunit kailangang patunayan ang lakas nito na nagpainit ng ulo ni Ash dahil sa tingin niya ay magaling ang kanyang Charizard, kaya hinamon niya si Liza at si Charla sa isang laban. Sinabi ni Liza na si Charla ay personal na sinanay at isang matinding kalaban, kaya sinabi ni Ash na magpadala na lang ng kahit sinong Charizard para lumaban. Binuksan ni Liza ang pinto, kaya pumasok sila at nakita na ang mga Charizard doon ay mas malalaki kaysa sa Charizard ni Ash. Pumili si Charla ng isa at naisip na kung matatalo ito, baka pumayag na si Charizard na magsanay. Nilapitan ng Charizard ni Ash ang isa at gumamit ng flamethrower para sunugin ang ulo nito bilang isang palihim na atake.
Hinigop ng Charizard na iyon ang apoy at sinunog ang Charizard ni Ash na naging sanhi ng pagbagsak nito. Pumili si Liza ng isang mahinahong Charizard at agad ginamitan ito ng Charizard ni Ash ng flamethrower. Tumalikod ang Charizard na nagpaakala kay Ash na gusto nitong umatras, ngunit ginamit nito ang buntot nito para ihampas ang Charizard ni Ash sa pader. Nakita ni Liza na hindi pa kapantay ng Charizard ni Ash ang lakas ng iba pang nandoon. Sinabi ni Ash kay Charizard na ito pa rin ang perpekto para sa kanya, kahit hindi ito makatalo ng sino man doon, ngunit lumayo si Charizard. Nagpatuloy si Charizard sa pakikipaglaban, ngunit tinamaan ito ng isa pang tail slam na sinundan ng isang takedown at tuhod sa singit. Pinayuhan ni Liza, Misty, at Brock si Ash na itigil na ang laban bago patuluyang mapinsala si Charizard, habang tumalsik ito sa labas ng pinto. Sinabihan ni Liza si Ash na bumalik na lang kapag mayroon na silang mas maraming karanasan, kaya isinara ang pinto habang hinahampas ni Charizard ang pinto. Nagmasid ang Team Rocket at nagtaka kung ano ang tsansa nilang makanakaw ng Charizard na tumalo sa Charizard ni Ash. Bagaman nakita nilang isang pagkakamali ang bago nilang robot, nakita nilang binuksan ni Liza ang pinto at sinabihan si Charizard na sumama na kay Ash. Tumanggi si Charizard na ikinagalit ni Jessie dahil ayaw tanggapin ng babae ang laban. Dahil nakitang gusto pang lumaban ni Charizard, tinanggap ni Liza ang hamon, ngunit itinapon lang ni Charla si Charizard sa tubig. Binalaan sila ni Liza na kailangan muna nilang isipin kung paano mapapahusay ang kanilang sarili bago muling isinara ang pinto. Sumigaw si Charizard na nagdulot ng awa kina Jessie at James. Sabi ni Meowth ay hindi na nila kailangang maawa, kaya binatukan siya ng dalawa. Nang sumapit ang gabi, humanga sina Misty at Brock sa katatagan ni Charizard. Sinabi ni Ash kay Charizard na alam niya kung gaano kasakit ang matalo, ngunit alam niyang gusto ni Charizard na maging mas malakas. Kinilala ni Ash na mahalaga ito para kay Charizard, ngunit kailangan niyang magdesisyon. Nagmasid ang Team Rocket at isinali ni Meowth na gusto ni Charizard na maging pinakamagaling na nagbigay ng inspirasyon sa Team Rocket. Natulog ang mga bida at ganoon din ang gagawin sana ni Charizard, ngunit binato ito ng maliliit na bato ng Team Rocket dahil mamamatay ang apoy nito kapag nababad ang buntot sa tubig. Inamin ni Liza kay Charla na ang Charizard na ito ay may busilak na puso. Kinabukasan, nagising si Ash at nakitang nakayanan ni Charizard ang buong magdamag. Samantala, ginamit ng Team Rocket ang kanilang makina para sirain ang pinto, sa kagustuhang palihim na suportahan si Charizard. Gaya ng kanilang inaasahan, ginamit ni Charizard ang flamethrower para patalsikin sila. Pinalakpakan ni Liza si Charizard, inaming bagaman kahit sino ay kayang talunin ng Team Rocket, gusto ni Charizard na maging bayani. Tinanong ni Ash si Charizard kung gusto nitong manatili rito. Inamin ni Ash na hindi niya kailangan ng mahinang Charizard at nagpaalam na siya rito. Sumunod sa kanya sina Misty at Brock, habang si Pikachu naman ay nag-thumbs up para kay Charizard. Inamin ni Ash sa kanyang sarili na kailangan niyang iwan si Charizard para lumakas pa ito ng husto, umaasang magkikita silang muli balang araw at hindi siya malilimutan nito.